ang paglalakbay ng espiritualidad mula sa matatandang kaugalian ng Israel tungo sa bagong utos at katuruan ni Jesus. Panginoon, salamat po dahil kayo ay Diyos na kumikilos araw-araw, bawat saglit. Salamat dahil kayo patuloy na nagpapahiram sa amin ng buhay, ng lakas, at ng lahat ng aming mga kailangan. Linisin niyo nga po kami, Panginoon, at ngayon ay bigyan ng isip na matalino, maliwanag, upang maunawa namin ang iyong mensahe at maipambuhay namin. Sa paulit-ulit na mga katuruan, Panginoon, bigyan mo kami ng mga bagong pananaw, bagong pangunawa, at bagong mga application. Lead us, teach us, be the preacher. Kayo po ang mangaral at kayo po ang mataas, Panginoon. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, nagpapasalamat kami, dumadalangin at umaasa ng pagpapala. The law and Jesus. Ano nga ba ang relasyon ng matandang mga batas ng Israel at ng mga bagong kautusan ni Jesus? Bakit may tinatawag na lumang tipan at may bagong tipan? Bakit may Old Testament at may New Testament? Bakit may old commands at mayroong new commands? The law judges and condemns people. Isa yan sa mga napakalinaw mula cover to cover ng Biblia. Romans 3:20, no one will be declared righteous in God's sight by works of the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. Kung dadaanin at susukatin sa batas, sa sinaunang batas ng Israel, sa batas ni Moses, sa Jewish scriptures, walang kahit isa na pwedeng ituring na matuwid. At sa halip, dahil daw sa batas, lalong luminaw ang kasalanan. Dahil pag alam mo ang batas, hindi mo sinunod, lalong dumidiin ang iyong pagiging makasalanan. Mas malinaw ang batas, mas kitang-kita ang linaw ng hindi mo kakayanan na pagsunod dito. Kaya ang sinasabi ni Pablo, alam mo yung batas, hindi mo yan pwedeng tungtungan para makarating sa langit. Para yung kumunoy na pag tinungtungan mo, lalo kang lulubog. Yang religious legalism, mga religious do's and don'ts, hindi mo masusunod lahat, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, idinidiin ka lang ng batas. Hindi nagiging blessing ang batas. Ang linaw na itinuturo ng Book of Romans. Meanwhile, Jesus justifies people. Idinedeklara kang makasalanan ng batas at ikaw naman ay pinapawalang sala ni Jesus. Baligtad na baligtad, magkaibang pananaw. Ipinaliwanag ito ni Pablo, Romans 3:21-24. But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known. Sa labas daw ng batas, ang tunay na kabutihan at kabaitan at katuwiran ng Diyos ay ipinakilala, hindi sa pamamagitan ng batas, kundi sa labas nito. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Ang tunay daw na kabanalan na magiging katanggap-tanggap sa Diyos, magiging daan para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi ang relihiyon na pagsunod sa batas, mga do's and don'ts, kundi ang pananalig kay Jesus. Sapagkat ang nananalig kay Jesus ay binibigyan ng perfect righteousness at yun ang ticket mo to eternal life and into the presence of God. There is no difference, sa pagpapatuloy ng verse, between Jew and Gentile. Yung mga Jew kasi sumusunod sa batas nila. Ang mga Gentile, hindi. Pero sabi ni Pablo, walang pinagkaiba. Kung Hudyo ka man o hindi Hudyo, Israelita ka man o Israelita, pare-pareho lang makasalanan. At para maging matuwid sa harap ng Diyos, pare-pareho lang ang Hudyo at ang Gentile, ang hindi Hudyo. Kung mananalig kay Jesus, ituturing na matuwid. Verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Kung ipapaliwanag sa ilang verses lamang ang buong Christian doctrine, ito yon, Romans 3:21-24. Hindi ka tatanggapin ng Diyos dahil Hudyo ka.
Hindi ka tatanggapin ng Diyos dahil sumusunod ka sa batas dahil kulang at kulang din. Hindi ka rin i-reject ng Diyos dahil Gentile ka. Tatanggapin ka ng Diyos, ikaw man ay Jew or Gentile, Hudyo o hindi Hudyo, kung nananalig ka kay Jesus. Nagiging banal ka sa tingin ng Diyos, hindi sa pagsunod mo sa mga batas, kung anong kakainin, anong isusuot, kailan magpapahinga. Hindi doon. Nagiging katanggap-tanggap ka sa Diyos kung nananalig ka kay Jesus. Dahil ang pananalig kay Jesus, katumbas ay perfect righteousness. You cannot be righteous by obeying the law because you cannot obey all the laws all the time. But when you believe in Jesus, the Son of God, you are made righteous not by your works, but by your faith in Jesus. This is the central Christian teaching of all. So, kung aasa ka lang sa pagiging Hudyo, susunod ka sa mga Hudyo, makikihudyo-hudyuhan ka dyan, wala rin mangyayari. Ang mahalaga, manalig ka kay Jesus. Kasi sa pagsunod mo sa kanilang mga tradisyon, lalo ka lang nadidiin, nare-reject ka lalo. Kasi talagang hindi ka qualified. Yun lang ang lumilinaw ng lalong lumilinaw sa pagtatangka mong maging banal sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos. Para ka maging katanggap-tanggap kay Jesus o sa Diyos Ama sa langit, manalig kay Jesus. Magkaiba ang law at magkaiba si Jesus. Yan ang hindi malinaw sa maraming Christian Kaya ginagawa nilang bulang lang, salad, pinaghahalo nila yung law at si Jesus. Nakakalito. The law rejects and excludes people who are unable to obey it. Dahil legalistic, black or white, sumunod ka o hindi ka sumunod, at pag kinapos ka, talsik ka, puwera ka, hindi ka kasali. Romans 2:12, the law will be used to judge everyone who knows what it says. Can you imagine? Gagamitin ang batas ng Israel, ng batas ni Moses, bilang panukatan, panukat, pangtimbang, batayan sa mga taong nakakaalam sa law na yon. Kaya hindi pa lalo nagiging blessing to know the law. Lalo pang nagiging pahirap. Kasi pag alam mo, dun ka susukatin. Kawawa naman yung ibinabad sa law of Israel. Kasi dun din sila susukatin at walang papasa. Kasi, kung papasa na sila, bakit pa ipinadala ng Ama si Jesus? Kung tama na yung pamamaraan nila, ba't pa sila itinuwid ni Jesus? Itinutuwid ba yung tuwid? Itinatama ba yung tama? Nililiwanagan ba yung maliwanag? Itinama ni Jesus kasi madilim, kasi baluktot, kasi kulang. Anong ginawa nila kay Jesus? Pinatay nila. Lalong ipinakita kung gaano kalinaw na likong-liko talaga ang kanilang mga pananalig at ang kanilang mga pangangatwiran dahil nung itinutuwid sila ni Jesus, pinatay nila. Habang itinatakwil ng batas ang tao, Jesus accepts and includes people. Sa Israel, sa batas ni Moses, ang daming puwera. Puwera ang mga minorities, puwera ang mga babae sa maraming bagay, puwera ang mga bata, puwera ang mahihirap, puwera ang mga makasalanan. Ang daming puwera, konting-konti lang yung sa kanilang lipunan ay matatawag na in, katanggap-tanggap. Romans 15:7, accept one another then, just as Christ accepted you. Again, kabaligtaran. Kung itinatakwil ka ng batas, itinuturing ka makasalanan, itiwalag, tanggalin, Jesus accepts you. The law teaches and promotes cruelty and violence to people it condemns. Yun ang napakahirap sa mga batas ng Israel. Batas ni Moses, kanilang mga kaugalian. Tinuturuan nila yung mga nag-aakalang sila ay matuwid na magkaroon ng lisensya na maging malupit at marahas sa mga inaakala nila ay makasalanan. At ang effect ng law sa mga Israelites, the more legalistic, the more unkind. Kaya habang mas nagiging relihiyoso, mas pumapangit ang ugali. Mas lumulupit sa kapwa. Mas mahilig mamintas, manghusga, magtiwalag, magpuwera, magparusa. John 8:4-5. Then they said to Jesus, Teacher,
This woman was caught sleeping with a man who isn't her husband. The law of Moses teaches that a woman like this should be stoned to death. What do you say? Isang malaking pagsubok kay Jesus. Tinatanong siya, turo ka ng turo ng love. Lagot ka ngayon pag tinanong ka namin tungkol sa law. Niya, Jesus, ang linaw ng kautosan ni Moses, batas ng ating bayan, sino mang babaeng sumisiping sa lalaking di niya asawa, o lalaking sumisiping sa babaeng di niya asawa, ay kailangang batuhin hanggang magdugo, mamatay. Anong masasabi mo sa babaeng ito na nahuli namin? Pag sinabi ni Jesus, nabatuhin hanggang mamatay, tulad ng sinasabi ng batas nila, hindi na baliwala yung utos niya na umibig, maging mabait, mabuti sa kapwa. Kaya sabi niya, kita mo na, kinukontra mo sarili mo. Pero kung sinabi naman ni Jesus na, huwag batuhin, magkakaroon sila ng ebidensya na nilalabanan nitong si Jesus ang law of Moses, law ng kanilang bayan, constitution ng kanilang bayan, therefore pwede nilang idemanda, isakdal at patayin din si Jesus. Kaya akala nila, corner na sila ni Jesus. Kaya lang, alam naman natin sinagot ni Jesus. Sabi niya, okay, utos ni Moses, batuhin ang may kasalanan hanggang mamatay. O sige, kaya lang, ang dapat unang bumato, yung walang kasalanan. Stroke of genius. More than Solomonic is the Jesus style. So sinagot niya ang tanong, hindi na bato ang babae, pero hindi siya naakusahan dahil ang sabi niya, kayong humusga sa sarili niyo. Yung walang kasalanan, maunang bumato. Wala namang naglakas ng loob bumato. Bakit ang lakas ng loob nilang magbumato ng kapwa? Pag tinanong naman sila, ikaw ba qualified kang hindi batuhin? Wala ka bang kasalanan? Alam naman ng may kasalanan sila, bakit ang hilig nila mambato? Kasi ang armas nila, law of Moses. Nagpapasama ng ugali, yung sobrang pagiging relihiyoso na walang pag-ibig. Pag-ibig ni Jesus. Mark 2:23-24, one Sabbath, Jesus was going through the grain fields, and his disciples walked along. They began to pick some heads of grain. The Pharisees said to him, look, why are they doing what is unlawful on the Sabbath? Bukod sa 10 Commandments, dinagdagan pa ng 666 rules ng mga relihiyoso ang buhay ng Israel. At isa doon, hindi ka pwedeng pumitas ng prutas man o anong kakainin kung Sabat. Mamatay ka sa gutom, ano ngayon? Mangisay ka dyan, ano ngayon? Malunod ka, ano ngayon? Basta bawal magtrabaho, period. Kaya ang sakdal nila kay Jesus, bakit pinapayagan mo yung mga disipulo mo na pumitas ng bungang kahoy, ng mga gulay-gulay sa dinadaanan nyo, samantalang Sabat ngayon? Ang gusto ng mga Pharisees, masunod yung batas kahit magutom yung mga tao. Nabulag na sila ng kanilang pagiging relihiyoso. But Jesus teaches and promotes kindness and love to people that the law condemns. At sinagot sila doon ni Jesus tungkol sa matagal nang nangyari nung panahon ni David. Mark 2:25-27. Jesus answered, have you never read what David did when he and his companions were hungry and in need? Hindi niyo ba nabalitaan ang ginawa ni David noon? At mga kasamahan niya, nung gutom na sila, he entered the house of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for priests to eat. And he also gave some to his companions. Hindi niyo ba nabalitaan? Alam niyo to, ha? Si David, pinasok niya yung templo, yung tabernacle, yung house of God, yung tent, at kinain nila yung mga banal na tinapay na pari lang ang kumakain. Hindi naman nagalit sa kanila ang Diyos. Naging hari pa nga siya. Then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Binigyan kayo ng batas na magpahinga sa Sabbath kasi inaabuso nyo ang inyong mga empleyado. Inaabuso nyo ang inyong mga alipin. 7 days a week nagtatrabaho sila. Wala na silang pahinga. Kayo man, mga sobrang adik sa trabaho, pinapatay nyo ang inyong sarili, kumita lang kayo ng higit
at mas marami, namamatay na ang inyong katawan, kaya inutusan kayo ng Diyos na ang ikapitong araw ay ipangiling nyo, ipagpahingan nyo. Pero yung utos na yan ay para sa inyong ikabubuti. Ngayon, kung ikabubuti nyo na may gawin, maghugas kayo ng plato, magluto kayo, kumain kayo, pumitas kayo ng prutas, hindi yun ang gawin nyo kasi yun ang mabuti sa inyo. Kaya sabi ni Jesus, ang Sabat ay ginawa para sa ikabubuti ng tao, hindi para maging amo ng tao. Kasi alam yung mga Israelita, the day before the Sabbath, niluluto na nila lahat yung kakainin nila during the Sabbath kasi bawal magluto sa Sabbath. Kaya kung hindi ka nakapagluto, sorry na lang, manigas ka sa gutom, Sabbath kasi. Pagka nalunod ka bigla, Sabbath, ay walang sasagip sa'yo kasi Sabbath, trabaho yun, bawal. Sabi ni Jesus, alam nyo ba na kaya kayo binigyan ng ganyang batas? Eh dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil mahal kayo, para kayo magkaroon ng araw ng pahinga. Pero option nyo na yon kung ipagpapahinga nyo or not. Kasi inoobliga kayo ng mga amo nyo na magtrabaho, pinalaya kayo ng Diyos. Pero kung pipiliin nyo pa rin na may gawin kayo, eh option nyo yon. Para sa inyo ang Sabat, hindi laban sa inyo. At hanggang ngayon may mga tao pang makikipagyera, papatay o makikipagpatayan para ipagpilitang wala kang dapat gawin sa Sabat. Ang linaw-linaw na nga na sinabi ni Jesus. Gano'ng kahalaga ba ang schedule ng pahinga? Ang mahalaga, nakakapagpahinga ka. May mga tao wala nang katrabaho, gutom na gutom ang pamilya, may nag-alok ng trabaho, pero may trabaho sa araw ng Sabat. Kaya Sabado man yun, kaya Linggo, tinatanggihan pa. Pastor, may trabaho po sana inaalok sa akin pero hindi ko tinanggap dahil Linggo, di po ba? Day of the Lord ang Linggo. Iyo, Day of the Lord ang everyday. Ngayon, nagugutom na yung pamilya mo, magtrabaho ka ng Linggo, mag-worship ka ng Miyerkules o Huwebes o Biyernes, may iba ka pang choices. Kaya nga dapat binibigyan ng choices sa mga tao. Tulad ng binigyan ng Diyos, ang tao ng choice na magpahinga sa Sabat. Pero kung hindi mo pinipili magpahinga, choice mo yun. Hindi ka dapat patayin. Para sa iyong ikabubuti ang mga batas. Ang ginawa naman ng mga Israelita, ginawa nilang amo yung mga batas. Kahit na pagpapahirap na sa buhay ang pagsunod nun, imbes pagpapadali, pipilitin pa rin nilang pairalin. So yung babae, na dinalala kay Jesus para batuhin, John 8:7-11, they kept on asking Jesus about the woman. Finally, he stood up and said, "If any one of you never sinned, then go ahead and throw the first stone at her." The people left one by one, beginning with the oldest. Finally, Jesus and the woman were there alone. Jesus stood up and asked, "Where is everyone? Isn't there anyone left to accuse you?" "No, sir," the woman answered. Then Jesus told her, "I am not going to accuse you either. You may go now, but don't sin anymore." Hindi naman kinonsinte, pero hindi hinusgahan. Hindi kinondena, hindi binato. Sabi, umuwi ka na, ayusin mo yung buhay mo para hindi ka nakakalad ka dito sa plaza para batuhin. The law is unkind to minorities and social outcasts. Yung mga batas ng Israel, nilikha para sa mga average, normal, majority. Kawawa yung mga above or below average, yung mga wala sa norm, yung hindi katulad ng nakararami. Kasi laban sa kanila ang mga batas. Pabor na pabor lang ang mga batas sa mga normal ang buhay, majority, at maayos ang pamumuhay. Pero oras na ang gulo ng buhay mo, nagkakasala-sala ka na tuloy dahil nagugutom ka, kawawa ka sa batas ng Israel. Matthew 9:10-11. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" Kung susundin yung mga religious leaders ng Israel, di ka dapat makisalamuha, makihalubilo, makisalo sa mga makasalanan. So sa kanila, ang mga tao, hati, makasalanan at hindi makasalanan. Sino naman kaya ang hindi makasalanan? Lahat nga nagkakasala. Yung iba lang, pinanggigigilan nila yung mga kasalanan at yung lagi nilang idinidiin na kasalanan,
Pero yung mga sarili nila mga kasalanan, tinatago nila at ini-ignore nila. But Jesus is kind to minorities and social outcasts. Matthew 9:12 to 13, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners." Yung mga pare ng Israel, yung mga religious leaders nila, sacrifice ang sacrifice. Nagbabarbecue ng mga hayop para yung usok ay sacrifice. Patay ng mga hayop, nagpapatulo ng mga dugo, sacrifice, sacrifice, sacrifice. At marami silang personal sacrifices. Hindi sila kumakain ng ganito, hindi sila kumakain ng ganun. Ang dami-daming batas, puro pagtitiis, puro sakripisyo. Sabi ng Diyos, hindi ako na-impress sa sacrifices. Hindi yan ang hanap ko sa inyo na mag-offer kayo na mag-offer ng barbecue sa akin. Hindi ko hinahanap na pahirapan nyo ang inyong sarili, gutumin nyo ang inyong sarili, magtiis kayo na magtiis. Hindi yan ang gusto ko. Ang gusto ko, maging mabait kayo sa kapwa. It is not sacrifices that I seek, but mercy. Ang gusto kong makita sa inyo, mahabagin kayo sa mga taong kahabag-habag, sa mga kawawa, sa mga nagkakamali, sa napapariwara, sa dahil sa hirap, binebenta na ang sarili. Dahil sa pagkalito, nagkakawindang-windang ang buhay. At sa pagkakawindang-windang nun, lalo nagkakagiba-giba ang buhay niya. Gusto ko, kayong mga relihiyoso, makitang naaawa sa kanila. Hindi. Ang gagaling niyong magsakripisyo, ang gagaling niyong magritual, ang gagaling niyong magdasal, ang hahaba. Pero hindi naman kayo mabait. Hindi yan ang hinahanap ko sa inyo. Yan ang sabi ni Jesus. Anong akala niyo sa Diyos? Nasusuhulan ng mga barbecue? Natutuwa pagka nagugutom ka, ayuno ka ng ayuno? Pag may nakatapak naman sa paa mo, minumura mo? Dasal ka pa ng dasal kahit sa jeep? Pag may nakabangga sa'yo, kung irapan mo, kulang na lang, lamunin mo ng buo. Sabi ni Jesus, hindi impressive sa Diyos yung mga ganyang drama. Ang hinahanap lang niya ay isa, maigibigin ka dapat sa kapwa, maawain, matulungin. That is the purest religion. Kaya nga sabi ni Jesus, bilang isang pahimakas sa pagdadating ng paghuhukom, sabi niya, sasabihin ng Diyos, hali kayo, dito kayo mga mag-e-enjoy ng napakaraming gantimpala. Kasi nagugutom ako, pinakain niyo ako, nagiginawa ko, dinamitan niyo ako, nakakulong ako, dinalaw niyo ako, may sakit ako, inalagaan niyo ako. At sabi ng mga tao, kailan naman po namin ginawa yan? Pag ginawa niyo yan sa mga kawawa, ginagawa niyo sa akin. At yan ang ticket niyo para sa inyong eternal life. Hindi sinabi ni Jesus, hindi sinabi ng Diyos na mga batas, pagsunod niyo sa batas, sa mga do's and don'ts, ang magiging ticket niyo to your reward. Kundi ang paggawa niyo ng mabuti sa kapwa. So be merciful instead of being experts at religious rituals and sacrifices. Jesus invalidates the unkind and cruel provisions of the law. Hindi naman lahat ng law ng sinaunang Israel ay masama. May mabuti. At vinalidate ni Jesus lahat yung mabuti doon. Sinala niya. Merong mga dapat ituloy kasi mabuti yon, katulad ng kabutihan sa kapwa, ay tinuturo din naman yun kahit sa Old Testament. Pero yung mga kalupitan sa pagiging relihiyoso, panghuhusga, yun ay sinala na at hindi na dapat ituloy pa. Sa Matthew 5:21 to 22, in fact, articulated in verses 28, 34, and 39, you have heard that it was said to the people long ago, but I say to you, sabi ni Jesus. At hindi na natin iisa-isahin yung mga sinabi niya. Ang buod lang ay ito. Akala nyo ito ang ibig sabihin ng inyong mga batas. Ipapaliwanag ko sa inyo, hindi yon ang ibig sabihin. Ito ang tunay na ibig sabihin. Nag-aakala kayo na ganyan ang application niyan. No, ito ang application niyan. So, ang ginawa ni Jesus, hindi niya binura ang lahat ng mga batas.
ibinigay niya ang tamang pagbasa, tamang interpretation, tamang application. At ano yon? Yung loving, yung kind, yung merciful application. So paano mo malalaman ngayon kung tama ang interpretation mo sa Bible? Maka-Jesus ang interpretation mo kung sa pag-i-interpret at pag-a-apply mo nito, ikaw ay bumabait. Na ang ginagawa mong paglalapat sa buhay ay pampabait, hindi pampasungit. Na sa kababasa man ng Biblia, mas nagiging maibigin ka at mabait sa kapwa, hindi mapanghusga at masungit at mapambato, doon mo malalaman kung tama ang iyong interpretation. Jesus gave rest from the burden of the law. One of the most important teachings of Jesus and statement of his mission, Matthew 11:28-30. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Hindi ito sa trabaho, ha? Rest from the law of Moses. Rest from the law and the traditions of Israel. Pagod na ang mga tao, kahit anong gawin nila, kulang at kulang, kahit offer sila ng offer, kulang pa rin, kahit anong pagsisikap nila, mali pa rin sila, babatuhin pa rin sila. Sabi ni Jesus, kaya ako dumating para ipaliwanag sa inyo na hindi naman dapat ganyan na attitude yun sa law eh. Nakakapagod, nakakapagpasungit. Dumating ako para kayo bigyan ng pahinga. Tigilan ninyo ang kasusunod sa mga Pharisees na yan, nakakapagod. Verse 29, take my yoke upon you, not that of the Pharisees, and learn from me, not from them. For I am gentle and humble in heart. They are not. And you will find rest for your souls, not fatigue. For my yoke is easy and my burden is light. Again, paano mo malalaman kung tama ang interpretation mo sa Bible, sa turo ni Jesus? Kung ang epekto sa iyong buhay ay gumagaan ito, dumadali, lumuluwag, napapahinga ka at nagkakaroon ng kapayapaan. Tama ang reading mo. Kasi sabi ni Jesus, my yoke is easy. Madali akong sundan. Pero Lord, hirap na po ako. Siguro kay Moses ka sumusunod. Magaan ang aking turo. Pero Lord, ang bigat-bigat na mga dalahin kong religious teaching. Lagi akong guilty. Lagi akong kulang. Lagi akong masama. I hate myself. Gusto ko na magpakamatay kasi kahit anong pagpapakaban na lang gawin ko, hindi ko magawa. So, hirap na hirap ka sa iyong religion. Opo. Hindi ka sa akin sumusunod. Malalaman mo sa akin ka sumusunod pag nadadalihan ka. Kasi ako ang nagpasa ng krus, hindi ikaw. So niya, my yoke is easy, my burden is light. Pero pagod na po ako sa religion ko. Hindi ka sa akin sumusunod because I came to give you rest. Hindi para kapagurin. Ito pahinga ng espiritu, hindi pahinga ng katawan. Kasi kung minsan sa paglilingkod mo sa Diyos, talaga napapagod ang katawan mo. Pero ang espiritu mo dapat panatag. Nakapahinga ang loob mo. Payapa, tiwasay. Yun ang binibigay ni Jesus. Pero pag lagi kang sinusurot ng law, lagi kang kinokondemn ng law, hindi ka talaga mapapahinga. Kailan ka mapapahinga? Pag naalala mong, naniniwala ako kay Jesus, ang pananalig ko kay Jesus sa itinuturing sa langit na kabanalan, therefore banal ako. Kahit in real life, kulang-kulang ako, wasak-wasak, durog-durog, pero sa tingin ng langit, ako'y katanggap-tanggap, ako'y mahal ng Diyos. Ay, nakakapahinga yata yun. Kaya mapapahinga kay Jesus. Kaya ka natin itinuturo si Jesus, mga kabatid. Kaya tayo puspusan ang pagtuturo tungkol kay Jesus para yung mga pagod sa religion, mapahinga. May kilala ba kayo na napaka-religyoso, tapos pagod na pagod? Tapos nakakapagod din siyang kausap, nakakapagod siyang kasama, kasi nakakapagod ang kanyang interpretation at paniniwala. Laging umuwi sa bangayan, awayan, debate, hindi yun galing kay Jesus. Kaya dapat puspusan tayo magturo ng tunay na pagiging maka Jesus. Yung maibigin, mapagpatawad, nakaka-relaksyon, nakakapahinga sa iyo at sa kapwa. Bagamat maraming itinuwid si Jesus sa kabaluktutan ng paniniwala nila at interpretation ng law, Jesus also validated the kind and loving provisions of the law. Kasi may mga kind and loving provisions din naman eh. Marami ding turo sa charity, kindness, goodness, even the Old Testament. Pero dapat nga salain mo sa pamamagitan ni Jesus kasi merong mga hindi na dapat ituloy kasi pinigil na yun ni Jesus para ang tao mapahinga.
Kaya sabi niya sa Matthew 5:17, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." Sasabihin na naman ng mga legalista, mga Pharisee, o kita nyo na, fulfill ni Jesus ang law. Hindi lahat. Sinala niya. Merong itutuloy at merong hindi na. Jesus defines the essential application of the law, and that is love. That is the Jesus filter, love. Pag hindi loving ang application, wag nang i-apply. Pag hindi nakakapagpabait, wag nang sundin. Pagka nakakapagpabangis, nakakapagpalupit, wag nang pairalin. Kasi may filter nang inilagay si Jesus. Kasi kung lahat tuloy din naman as usual, ba't pa dumating si Jesus? Sayang naman ang pagod niya. May ginawa siya talaga. At yun ang dapat natin maunawaan. Sinala niya ang lahat ng kalupitan, nakapagpapahirap, nakapagpapapagod, nakakapagpapangit ng ugali ng mga kautosan. Matthew 22:35-40. An expert in the law tested him with this question. "Teacher, what is the greatest commandment in the law?" Magandang tanong. Sa dinami-rami-rami ng law, alin ba ang pinakadakila na dapat unahin? Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments." Sabi niya, ang dami po nating batas. Alin ang dapat unahin? Huwag kayo malito. Dalawa lang ang batas, magkamukha pa. Ibigin mo ang Diyos, higit sa lahat. At ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Lahat ng mga batas diyan nakasabit. Pag hindi nakasabit diyan, ilaglag. Lahat ng sinasabi ng batas, lahat ng pag-implement ng batas, pag-interpret ng batas, dapat loving. Pag hindi loving, walang sinasabitan, ilaglag. Without love, the law falls down. Malinaw yun. And then Jesus teaches a new law. Love and acceptance of people. Kung yung dating tradisyon nila ay mapanghusga at mapagtiwalag, mapagpatalsik ng tao, ang itinuro ni Jesus, ibigin, mahalin, tanggapin ang kapwa dahil lahat kayo tinatanggap ng Diyos. John 13:34-35, "A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another." Sabi niya, makikilala na kayo'y tagasunod ko kung kayo'y maibigin. Hindi kung mahaba ang inyong palda, mahaba ang inyong buhok, hindi kung itong version lang na ito ang Bible nyo, hindi kung ganito kayo paraan binautismo, hindi kung ganito ang kinakain nyo, hindi kinakain. Sabi, hindi yan ang pagkakakilanlan ng mga tunay kong alagad. Ang pagkakakilanlan na ito, kung nagmamahalan kayo. It's very revolutionary. Noon, kahit hanggang ngayon. Kasi maraming mga tinatawag ng sarili na Kristiyano, pero actually follower ni Moses. Follower ng mga Pharisees. Kaya nakakalito tuloy ang Kristyanismo. Sabi tuloy ni Gandhi, "I like your Christ, but I do not like your Christians." Sabi kasi ibang-iba naman ng mga Kristiyano kay Kristo. Ang lalakas ng loob niyong tawagin ng mga sarili niyong Kristiyano, hindi naman kayo maibigin. Kaya sabi niya, wala akong problema kay Jesus. Gusto ko siya. Pero yung mga Kristiyano, ayoko. Sabi ni Mahatma Gandhi, kasi ang sasama ng mga ugali niyo. Jesus kayo ng Jesus, pero ang buhay niyo naman hindi. At hindi niya kinokondemn yung mga personal sins like nakakasala ka, nagkukulang ka sa buhay. No, kundi yung sin of religiosity, the sin of self-righteousness, judgmentalism, and condemnation of others. So Jesus gives a filter through and by which godliness is to be observed and taught. Love. Meanwhile, Paul, one of Christianity's best theologians, Paul has his teachings on the law and Jesusness.
Ano ang mga sinasabi ni Paul dyan? Paul redefines the law by and through Jesus and Jesusness. Galatians 3:10-11. Anyone who tries to please God by obeying the law is under a curse. The scriptures say everyone who doesn't obey everything in the law is under a curse. No one can please God by obeying the law. The scriptures also say the people God accepts because of their faith will live. Sino man sa inyo ang nagtatangkang bigyan ng kasiyahan ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging legalistic, pagsunod sa mga batas, nako, daig nyo pang isinumpa. Bakit? Kasi hindi nyo naman masusunod lahat yung batas na yan eh. Mabibigo kayo araw-araw, kawawa lang kayo. Dahil sabi sa kautusan, sino mang hindi sumusunod sa lahat ng batas, ay nasa sumpa, isinumpa. So pag sa batas kayo kakapit at susunod, isinumpa kayo. Walang makakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos kung dadaanin sa pagsunod sa batas dahil wala namang nakakasunod ng lahat ng batas sa lahat ng oras. Ang mga taong tatanggapin ng Diyos ay tatanggapin niya dahil sa kanilang pananalig, hindi dahil sa kanilang performance. Galatians 3:13, but Christ rescued us from the law's curse when He became a curse in our place. Iniligtas tayo ni Jesus sa sumpa, nung tinanggap niya sa sarili ang sumpa, siya ang namatay, daig pa niya ang sinumpa, inako niya ang ating lugar, nailigtas niya tayo. At paano ka ngayon maliligtas? Paano ka ngayon matatanggap ng Diyos? Paniwalaan mo si Jesus. At ang lahat ng ginawa niya, ikaw ang beneficiary. That's why the righteous will live by faith, not by works, not by obeying the law. Galatians 5:1, Christ has set us free. This means that we are really free. Now hold on to your freedom and don't ever become slaves of the law again. May mga kinakausap kasi dito, mga taga-Galatia. Tinuruan ni Pablo, kay Jesus, pag nanalig kayo, ligtas na kayo sa mga batas, daig nyo pa ang sumunod sa batas. Pagtalikod ni Pablo, may mga dumating na Hudyong naging Kristiyano at itinuturo sa mga taga-Galatia, nako, hindi kayo maliligtas kung hindi kayo magpapatuli. Kahit matatanda na kayo, dapat kayo magpatuli, maging Hudyo kayo. Kailangan ito, hindi nyo kainin. Kailangan kainin nyo ito. Kailangan sundin nyo mga batas ng mga Hudyo. Hindi kayo pwede maging Kristiyano na hindi kayo maging Hudyo muna. Kaya nung mabalitaan ito ni Pablo, siya galit na galit. Nanggagalaiti siya. Sabi niya, if anyone comes to you with the gospel, aside from the gospel we taught you, let that person be eternally condemned in hell. Sabi niya, kahit sino pang dumating sa inyo, kahit galing sa langit, galing sa impyerno, pag ang itinuro sa inyo ay kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod ng batas, isumpa niyo siya, sapagkat hindi yan ang naging kamatayan ni Jesus. Namatay si Jesus para iligtas kayo sa batas, hindi para kayo itali sa batas. Tapos Kristiyano na kayo, itatali na naman nila kayo sa batas. Ba't pa kayo naging Kristiyano? Yan ang laman ng Galatians, basahin niyo yung buong buok. Kasi maraming ganun eh. Sabihin, sister, brother, or friend, tanggapin mo si Jesus. You get saved by faith. Walang works. Pagkatanggap mo, sabi niya, huli ka. Mula ngayon, works ka na uli. Pagkatanggap mo, tambak-tambak na works na naman, tambak-tambak na loss, tambak-tambak na condemnation and judgment. Anong ginawa ni Jesus? Di wala. Kaya nagagalit si Paul. Nasasayang ang kamatayan ni Jesus. Pag ang mga taong iniligtas niya, itatali mo uli sa laws of Moses. Dapat salain mo ang buong Old Testament sa Jesus filter. And that Jesus filter is love. Salain mo pati New Testament for teachings that are not loving. At yung love din ni Jesus ang iyong pairalin. Salain mo ang lahat ng katuruan ng simbahan ng 2,000 years past. Lahat ng kaugalian ng protestante, katoliko, anumang sekta na tumatawag kay Kristo, salain mo pa rin sa love of Jesus. At pag hindi pumapasa, hindi loving, hindi nagpapabait, sa isang tabi mo na lang, dahil yun ay isang tabi ni Jesus, para tayo mapahinga
para tayo mailigtas, hindi lang sa impyerno, kundi sa hirap ng pagpapasa ng relihiyon na hindi mo naman kayang pasanin. Kaya siya ay tagapagligtas. Napakabait, napakabuti ng Diyos Ama na ipinakilala ni Jesus. Ang ipinakilala ng mga pari sa Israel, ng mga Pharisees, nila Moses, Diyos na napakahigpit, napakasungit, laging nagagalit, lagi kang masama. Kaya itinuwid ni Jesus yon. Sabi niya, yes, nagagalit ng Diyos sa kasalanan, pero sa akin na nga ibinunto ng galit para huwag na kayo maparusahan. Mahal kayo ng Diyos, maliligtas kayo hindi sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos tayo ng mga pare. Sa pagtanggap kay Jesus, itinuturing kayo ng Ama sa langit na banal. Kaya mag-relax kayo, magpahinga kayo. Yan ang dala ko sa inyo. Peace. My peace I give to you. My peace I live with you. I give to you a peace that the world does not give. Because I give to you peace that is free, libre. Salvation is free, but it is not cheap. Because Jesus paid for it with His blood. Paul invalidates the unjust provisions of the law. Isa pa na nag-second demotion si Paul kay Jesus. Lahat ng hindi loving provisions of the law, isa-isang tabi na lang, huwag niyong pagpakamatay ang sundin o ipasunod sa iba. Galatians 5:2-4, I, Paul, promise you that Christ won't do you any good if you get circumcised. If you do, you must obey the whole law. And if you try to please God by obeying the law, you have cut yourself off from Christ and His wonderful kindness. Ito yung binabanggit ko. May mga nag-preach ng gospel sa mga Gentile. Alam nyo, the Gentiles don't get circumcised. The Jews get circumcised. The people of the book, like the Muslims, they get circumcised because they share traditions, old traditions with Israel. But the Gentiles, no. So may mga Hudyo na naging Kristiyano na nag-preach sa mga Gentile, tinanggap si Jesus ng mga Gentile, pero sabi ng mga Hudyong Kristiyano, dapat di kayo magpatuli. Hindi kayo maliligtas pag hindi kayo nagpatuli. Kaya si Paul na naman ang gagalaitin na high blood. Ako, si Pablo, pinapangako ko sa inyo, isinusumpa ko. Pag nagpatuli kayo, kailangang sundin nyo, hindi lang yon. Lahat ng 10 Commandments and 610 misvots. At pag hindi nyo nasunod lahat yon, lagot kayo, condemned kayo. So, ba't kayo magpapagod na sumunod sa isa? Hindi nyo naman susundan lahat. Sabi ganon, pag sinikap nyong lumapit sa Diyos, na ang tinutungtungan nyo ay yung law, yung tradisyon ng Israel, lalaglag kayo, walang mangyayari. At pinuputol nyo ang inyong relasyon kay Jesus, pag sinikap nyong maging inyo ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kaugalian ng mga Hudyo. Itinatakwil nyo si Jesus, ang kabutihan ng Diyos na nagbibigay ng libreng kaligtasan, kung dadaanin nyo sa pagsunod sa mga batas ng Israel, ang pagtungo sa Diyos. Inignore nyo yung elevator, libreng sumakay, pinipilit yung akyatin yung bangin na matarik, laglag kayo ng laglag, hindi kayo makakarating sa taas, kaya binigyan na nga kayo ng elevator eh. Kaya salvation na nga is by grace, not by works, because by works, you cannot achieve it. Galatians 5:5-6, but the Spirit makes us sure that God will accept us because of our faith in Christ. If you are a follower of Christ Jesus, it makes no difference whether you are circumcised or not. All that matters is your faith that makes you love others. Pag tunay kang naniniwala kay Jesus, hindi mahalaga kung tuli ka o hindi. Hindi mahalaga kung kumakain ka ng kosher o hindi kosher. Hindi mahalaga kung kumakain ka ng alamang o dinuguan o walang puto o may puto. Hindi mahalaga kung nagbebelo ka o hindi. Mahaba ba ang iyong buhok dahil babae ka, hindi ka nag-aalahas. Hindi mahalaga lahat yan. Ang mahalaga ay nananalig ka at ang patunay ng pananalig na ito, mapagmahal ka, maibigin ka. Hindi nakukuha sa damit, sa suot, sa hindi kinakain. Walang kwenta yan sa Diyos. Sabi ni Pablo, ang tinitingnan lang, mabait ka ba? Mapagmahal ka ba? Because God is love. So Paul, nakikisecond demotion kay Jesus, teaches the law and the supremacy of love. Galatians 5:14, all that the law says can be summed up in the command to love others as much as you love yourself.
Pag sinabi mo, kaya ko bang sabihin ang lahat ng law in one sentence? Pwede. Love others as you love yourself. 1 Corinthians 13:13, maraming mga magagandang mga ideya, mga katangian, inisa-isa ni Pablo, pero sabi niya, for now, there are faith, hope, and love. But of these three, the greatest is love. Because when you love, your sins get covered. Pag umiibig ka, yung minamahal mo, napapatawad ang kasalanan niya, at kasalanan mo rin napapatawad kasi maibigin ka. Pero legally, ang dami-dami mong kabanalan, pero hindi ka maibigin, sayang lang. Paul defines and operationalizes love. Paano nga ba nagagawa yung love? Sabi niya sa Galatians 5:13, my friends, you were chosen to be free. So don't use your freedom as an excuse to do anything you want. Use it as an opportunity to serve each other with love. Yun. Maglingkod kayo sa isa't isa. Magtulungan kayo. Yan ang gustong makita ng Diyos. At yan ang magbibigay sa inyo ng gantimpala sa kabilang buhay. Kumisan, nagdudugo na siguro ang tenga nyo sa katiteach natin tungkol sa love Paulit-ulit. Pero tinatabla na kaya tayo sa kauulit. Nakakamalat na rin ulit-ulitin ito. Pero mahalaga kasi, hindi pwedeng ipagpasawalang bahala. Kailangan ulit-ulitin hanggang sumuot sa kabula-bulaluhan ng ating utak. Are you ruled by law or love? Pag may nakikita kayong kapwa nyo na sa tingin nyo, Kristiyano, nagkakasala, anong umiiral sa inyo? Pag-ibig, pagkaawa, pagkahabag, o law? Dapat itiwalag. Dapat disiplinahin. Dapat pagalitan. Dapat ipahiya. Dapat sitahin. Yun ang umiiral o yung kawawa naman ng babaeng ito. Ba't niya ibinebenta ang kanyang katawan? Wala na kaya siyang maibentang prutas? Wala ba siyang maibentang halaman? Wala ba siyang maibentang gulay o ulam? Bakit katawan niya ang ibinebenta niya? Masamang babae. Ganun ba? O ano kaya ang nangyari sa babaeng ito at nagkaganyan siya? Kawawa naman. Paano ka ba ito matutulungan? Paano talaga tayo mag-isip, mga kapatid, pag nakakakita tayo ng taong itinuturing natin makasalanan? Yung ang banal-banal mo, disenteng-disente ka, para kang si Queen Victoria. Tapos may dadaan sa yung mga babaeng hitad na kulang-kulang na lang magpagulong-gulong sa kalsada, katatawa. Eh, laki-laki ng Biblia mo, nakapusod ka, banal na banal. Anong lumasok sa isip mo? Masasagwang babae, malalaswa. O, kawawa naman sila, bakit kaya ganon? Ano talaga? Paano nga ba tayo mag-isip? Pag nakakita kayo ng mga taong sa tingin nyo makasalanan, hindi sumusunod sa mga kautosan ni Moses, gusto nyo parusahan, ipahiya, sitahin, o para kayong doktor na nagsasabing, ano kaya ang sakit nito? Malanggas nga ang sugat niya, mapainom nga siya ng vitamins, mabigyan nga siya ng gamot, maalagaan nga siya. Anong gusto nyong gawin? Pag nakakakita kayo ng taong sa tingin nyo makasalanan, doon nyo malalaman kung umiiral sa inyo yung love of Christ or the law of Moses. Do you apply love or the law to others? To yourself? Di ba sabi? Ito yung law. Love others as you love yourself. So itinuutos din, mahalin mo ang sarili mo. Kaya lang, huwag yung sarili mo lang. Mahal mo rin ang iba, tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pero mahal mo rin ang sarili mo. Pero kung wala kang ginagawa, kundi parusahan ang sarili mo, iniisip mo, makatutuwa ang Diyos, nagutom ka lagi ka nagfa-fasting. Kaya ka nga binigyan ng sikmura para ka kumain at tumunaw ng pagkain, lagi mong ginugutom. Dapat may mga tamang panahon lang, hindi lagi. Yung tinitiis mo lahat ang gusto mo, yung gusto mong bilhin, ayaw mong bilhin, yung gusto mong isuot, ayaw mong isuot. Lagi ka sinisikil ang sarili mo, ayaw mong lumigaya, ayaw mong kumain ng masarap. Mahalin mo din dapat ang sarili mo. Do you live in fear and guilt because of the law? Siyempre, kahit anong gawin mo, kukulangin, dadapa ka, matutumba, madudumihan, matitilamsikan dahil nandito ka pa sa lupa. Tuwing nadadapa ka ba, nadudumihan, nagkukulang, lagi mong kinokondem mo yung sarili, pinaparusahan mo, nilalating mo ang sarili mo, galit na galit ka sa sarili mo, guilty ka. Pag ganun pang umaandar, hindi mo pa naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos, inibig ka niya, kahit kaganyan. Iniibig ka niya, magkaano pa man ang mangyari sa iyo. Walang makapaglalayo sa iyo sa pag-ibig ni Jesus, neither death nor life, nor heaven nor earth,
neither angels nor demons, nothing can separate us from the love of Jesus. Tapos, sobra ka mang condemn sa sarili. Guilty ka lagi sa mga kulangan mo. Kaya nga namatay si Jesus dahil kulang ka eh. Kailan ka mapapahinga? There is a very thin line between pangungonsinti sa masama at pagtanggap na talagang magkakulang ako, kaya ako pinupuno ni Jesus. Pero dapat clear sa atin yung line na yon. Hindi mo gina-justify yung kasamaan at karumihan at pagkukulang, pero hindi mo rin no-overcondemn ang iyong sarili dahil namatay na si Jesus para sa iyo. Kaya ka napapahinga. When you are commanded to love, it's not only to love others, but to love them as you love yourself. Mahal ka ng Diyos, ayaw niyang mabuhay ka sa guilt, alam niyang kulang ka, hindi ka niya nahanapan ng perfection, kaya nga namatay si Jesus para sa iyo. Hinahanapan ka lang niya, sabi niya sa babae, sin no more, improve, keep improving, but don't kill yourself with over-expectation because you cannot be perfect this side of eternity. Kaya tayo may Savior. Huwag natin gamitin yun para pangungunsinte sa sarili, gamitin natin yun para sa pag-unawa sa kapwa. Is your spirit free? Peaceful and at rest? Because you understand? Because you live by the love of God through Jesus? Malaya ba tayo na maging totoo sa sarili? Ay, nagkamali ako, Lord. Nagkamali ako. Sorry talaga. Pero you remember that I am dust. Hindi ko gagawing katwiran na I am dust para lalong magpakagulong-gulong sa dust. Pero tuwing hindi ko na kayang tumayo, natumba ako, aalalahanin ko, you remember that I am dust, and you love me nevertheless. And because of that, I will have peace. Not because I deserve it, but because you are giving it to me for free. All the more that I'm indebted to you, and that indebtedness I will express by loving others. The forgiveness I receive from you, I will give to others. Kung paano ko na-enjoy ang kabaitan mo sa akin, pag-e-enjoy ko rin ang kapwa sa kabaitan ko sa kanila. Yun lang ang tanging paraan para suklihan ko ang inyong kabutihan sa akin na maging mabuti rin ako sa kanila. Kasi pare-pareho lang naman kaming kulang. Pare-pareho lang kaming nakakatayo dahil sa inyo. So, sino ako para manghusga sa mga nakatumba at gumugulong? Panapanahon lang naman yan. Baka nakatayo ako ngayon, bukas ako naman yung gumugulong. So, bakit ko sila susukatin sa pamantayang kung ako sukatin, babagsak din ako? Do to others what you want others to do unto you. Do unto others what you want God to do unto you. 1 Peter 4:8, above all, higit sa lahat, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. The original rendition in Greek can be read two ways. Pag maibigin ka, nabubura ang kasalanan ng iniibig mo. At pag maibigin ka, nabubura ang kasalanan mo. Pwedeng basahin both ways in Greek. Yung because love covers a multitude of sins. Rest in God's love through Jesus. Sabi ni Jesus sa Matthew 11:28-30, magandang ulitin at memoryahin. Come to me all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Masarap maging Kristiyano. At dapat ang Kristiyano, masarap kasama. Kung nasa tamang lugar ang ating puso, sumusunod kay Jesus, hindi sa laws of Moses, hindi sa laws of Israel. Let others rest in God's love through Jesus. Hindi lang naman ikaw ang dapat mapahinga. Payagan mo rin yung kapwa mo magpahinga and enjoy a peaceful and restful brand of religiosity. Merong pagiging relihiyoso na yung tao nagiging palaaway, paladebate, palahusga, hindi